Praise God. Napakaganda po ng panahon ngayong umaga. Amen. And maging ating pagpupuri sa Panginoon. So, tunay po na pinagpapala ng ating Panginoon, no? Ang ating sama-samang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So, praise God. Kabayan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, natutuwa ako kung nandito ka ngayong umaga. Natutuwa kayo pero parang nalulungkot ng boses niyo. Natutuwa ako ngayong umaga. So, bigyan niyo ng buhay. Alam mo, natutuwa ako ngayong umaga, andito ka. No, yun, no? So, maging tunay ang kagalakan natin sa ating puso, no? Bilang isang iglesia, bilang mga magkakapatid kay Kristo, at patuloy tayong mapagaling ng Panginoon sa ating mga puso. So, salamat sa Diyos, and tunay na kagabi ay masyadong napakalakas ng ulan, and ay umaga pagkagising ko, napakaganda ng bulkan, no? Kitang-kita sapagkat wala nang gaano, and lahat tayong ano pa mang mga excuses para hindi mo tayo makipagtipon sa umagang ito. So, tunay po na maging ang mga daughter churches ng iglesia po ito, patuloy pong pinagpapala ng Diyos. Noong nakaraan, after ng service po natin, kinahapunan, biyahe ako pupunta ng Cam Norte. And praise God, salamat kay Lord sa kanyang pag-iingat. Manipis na yung goma, malakas ang loob, no? Sapagkat malakas din ang pananampalataya, nasasamahan ni Lord, and nakabalik hanggang ngayon, yung gulong manipis pa rin. So, pagpunta ko doon, masyadong pabagagabi na, siya tinaata, and then, in-expect ko na meron akong matutuluyan na I think mga travelers in, no, para makatulog ng maayos. So pagdating ko kasi pioneering yung church and pioneering din yung munisipyo, kahit iwalay lang sa Basud, no, Cam Norte. And then, sabi ni Pastor Marvin, Pastor, wala akong matutuluyan dito. Ay open sa akin ang church, and naalala ko yung mga mission namin nung araw, na halos pag matulog ho kami, yung mga pusa, ikatabi ho namin, tapos pagkagising, yung buhok ng isang kasama namin, balot ng tayo ng pusa. So, bahagi ho yun ang mission. No? And doon ako natulog sa mga exchange. Nilagyan nila ng salamat sa Panginoon sapagkat hindi ako makatulog na walang electric fan. So, salamat sa Panginoon sapagkat ang temperatura doon, hindi kagaya ng temperatura sa tabako na init. So, parang naka-aircon. So, ano yung suot ko pag alis ko, yun din yung suot ko nung tulog ako. So, iwas din sa lamok. And pinagabihan, parang mayroong sumisit-sit na akala mo tinitingnan ka habang tulog sapagkat bukas yung bintana. Sabi ko, Lord, nawa, wala namang aswang. And praise God, wala naman po. No? So, napakaraming ibon. Salamat sa Panginoon. So, sabi ni Pastor Marvin, Pastor, aloobin ni Lord, kapag mayroon na kaming ipon, lilipat kami doon sa isang lugar at mas malapit sa kalsada. So, ipag-pray po natin, no? Sapagkat ito yung church na atin pong sasamahan, tutulungan, and patuloy na ilalagay po sa atin pong prayer items. Kung paano mayroong nangalaga sa atin nung tayo po ay nagpo-umpisa, and mayroong tumuwang din sa atin, hanggang sa lumago ang gawain ng Panginoon, gayon din naman tayo maging pagpapala sa iba. So, tunay po na napakabuti ng ating pong Panginoon. So, nung nakaraang Sunday, atin pong napag-aralan at nakita yung katotohanan na tayo ay bahagi ng katawan ni Jesus. And bilang bahagi ng katawan ni Jesus, tayo naman po ay naglilingkod sa Kanya. Well, alam niyo, hindi tayo makapaglilingkod sa Panginoon kung mayroon tayong nararamdaman. Diba? Kinakailangan kapag may work ka, kailangan mong mag-file ng leave of absence. No? So, mga isang linggo, sapagkat yun nga, may naka-schedule kang sakit. Kaya kinakailangan mong mag-leave. So, hindi ka makapag-work. No? Anumang uri ng sakit ito, so kinakailangan mo paalam para magpahinga. Tayo rin naman, minsan, gano'n na nangyayari sa atin. Hindi tayo lubos sa mga paglingkod kay Lord kasi tayo mismo ay mayroong karamdaman. So, bilang bahagi ng katawan ni Jesus,
sinasabi natin, by the grace of God, nagpapatuloy ako. So, ang pag-usapan natin ngayon, yung mga nakaraan sa buhay, subalit magpahanggang ngayon, ginagambala ka. No? Ito ho ba'y nangyayari sa atin? Malamang minsan, dumarating ang panahon, wala ka namang kausap, biglang maluluha ka nung nakita mo yung lugar ng mga pinangyarihan. Nakita mo lang yung kamukha ng tao na nakasakit ng damdamin mo. Bigla kang naiinis, nagagalit. So, may mga pagkakataon sa buhay natin na gano'n. O minsan sasagi sa isipan mo, biglang matutulala. Sapagkat naging parte ng kasaysayan ng buhay natin. So bakit ang pag-uusapan natin ngayon, ang kagalingan na mula sa Panginoon. At tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kagalingan yun. No? So, ngayon, by His grace, tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Sapagkat ano man yung naging kasaysayan natin, tayo kinitagpo ng Diyos, nilinis hinugasan para maging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian. So, kung ang tingin natin sa ating sarili, walang kwenta, sapagkat ganito yung past ko, walang katotohanan yun, no? Actually, kung gano'n na magiging laman ng isipan ho natin, si Satanas gagawa ng parang para ipakita pa rin, pakita sa iyo ng gusto, na hindi ka nakarapat-dapat. Subalit kung ang makita mo, ang biyaya ng Diyos kung paano ka tinubos at magiging kagamit-gamit, pagpapalain ka ng Panginoon at patuloy na maraming tao mapagpapala sa pamamagitan ng buhay mo. So ngayon pang umaga, ito yung pag-usapan natin. And let us pray. Ang aming Diyos, di pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ang iyong habag at awa ay patuloy na nananagana sa buhay namin. Tunay nga po, wala na isa man sa amin ang karapat-dapat sa iyong harapan. Maliban na kami, pakanglinisin ni Kristo dahil sa kanyang handog doon sa krus ng Kalbaryo. Maliban na kami yung tanggapin, Panginoon. And tunay po, Diyos, na ngayong umaga, nagpupuri kami nagpapasalamat sapagkat ano man ang aming naging nakaraan sa buhay. Lord, hindi ito ang batayan upang hindi mo kami magamit sa iyong kaharian. Pagkos, Lord, nagiging kasangkapan ito upang kami maging patotoo ng iyong kagandahang loob at mabigyan ka ng kapurihan. Dakilang Diyos, sa umaga nga po ito, hayaan mo na kung meron na sa aming mga puso't kalooban na dapat ka pang ayusin, patuloy mo kaming pangunahan, at pagpalain mo, Diyos, ang lugar na ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Mag-usap ka po, Banal na Espiritu, sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po at patuloy ka namin itataas, papupuri at pararangalan. Ito pong aming samot na langin in Jesus' name. Amen and amen. So pag-usapan po natin is past pain, no? Past pain, no? Mga nakalipas ng mga sakit, hapdi, kirot, no? May kagalingan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. And si Jesus lang ang pwedeng magbigay ng kagalingan. Pastor, bakit tayo may mga psychiatrist? Bakit tayo may mga psychologist? No? Ano ang kwenta ng therapy? Actually, minsan may mga secular therapy na nangyayari na ang tendency po, ang nangyayari, kumbaga, tinutulungan ka lang nila na maunawaan yung naging sitwasyon mo. And kung may mga gamot na pwedeng ibibigay sa'yo para pansamantala makatulong doon sa depression na minsan pinagdadaanan or anxiety na pinagdadaanan po natin. Nakatutulong naman nga po talaga sila. Ngunit minsan, hindi talaga nila na ibibigay yung tamang solusyon sapagkat kung hindi natin matutuklasan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi rin natin malalaman na si Kristo ang tunay na kasagutan sa ating pong karamdaman, sa ating mga pinagdadaanan. So, kung titignan po natin ang mga talata, Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Malapit po siya. So nangangahulugan, kung may pinagdadaanan ka man, kung mayroong nakaraan ka man, kung si Lord ay nandiyan dyan, hindi siya malayo para tawagan. Hindi natin maaari siya yung pinabayaan ako ni Lord. Sapagkat si David mismo nag-testify, sabi niya, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. And 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po ng passage, if anyone is in Christ, no? Lahat ng ang sino mang na kay Jesus na kay Kristo na, ang sino mang isinurrender na yung buhay kay Kristo, ang sino mang nakipag-isa na sa Kanya. Sabi niya, He is a new creation.
Yung dati mo lipas na, tapos na, tinapos na ng Panginoon. Hindi ka na kinakailangan pambalik-balikan ng mga nakaraan mo. Bakit? The old has passed away, behold, the new has come. It is promised, no? Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Ganun kadakila ang ating pong Panginoon na meron ho tayo. And He is our treasure sa buhay po natin. Mismong si Lord nagsabi sa atin, Matthew 11:28, no? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Promise the Lord eh. Ano ba yung rest? Nahihiga ka na lang? Hindi. Itipangako ng Panginoon kapag ka ang Lord naghahari sa buhay po natin, sa puso mo ay mayroong kapayapaan. Sapagkat pinaghaharian ka ni Jesus, hindi takot ang naghahari sa iyo. Hindi yung pangamba na sa nakaraan, ito yung nangyari sa akin. Kundi si Jesus ang naghahari sa iyo. Kung bakit mayroong kapahingahan kay Kristo. So, unawain po natin na kapag tayo'y nakakaramdam ng mga nakaraan sa buhay, and then kasakasan ko tapos na, and then ngayon, parang binabalik-balikan ka, yung biglang matutulala ka, biglang iiyak ka, biglang luluha ka, kapag ka nakita mo yung lugar, yung oras, or naalala mo yung mga nakalipas. So, mga kapatid, wag ho natin parang dinidinay yung ganun mga bagay, no? So, your faith is valid, no? Bakit po? Okay? Valid yung nararamdaman mo, no? Walang lalapit sa iyo, or maging tayo din naman, unawain po natin, no? Pag may lumapit sa iyo, huwag yun naman sabihin na, para kaiyan, ako nga eh. No? Kadalasan ganun yung sinasabi natin, di ba? Magpapakounsel sa iyo. Alam mo, itong pinagdadaanan ko, para kaiyan. Dahil may ano kaiyan? Ako man eh, grabe ang pinag-anihan ko. Eh, magkaiba kayo. No? Magkaiba kayo ng pinagdaanan sa kanya, yun yung kanyang nararamdaman. So, kinakailangan nating tulungan, hindi para i-deny yung kanyang pinagdadaanan, nararamdaman. It's still valid. No po? So, valid. Why? Because you were created in God's image. No? May trauma din pala si Lord. Hindi ko yan ang ibig sabihin ng bahagi ng pagkalikha sa atin ni Lord. In Genesis chapter 1 verse 27, God designed you with emotion, no? Dignity and worth. Kaya siguradong anumang nakaraan, sabi nila, forgive and forget. No? Sino ba nakarinig na ng ganon? Forgive and forget. Alam niyo ba hindi mo malilimutan? Mali-mali na kung computer ka. Forgive and delete. No? Kung makina ka, posibleng i-delete mo, kaso ng tao ka, yung memory mo, nandiyan pa din. So, hindi mo basta-basta malilimutan kung ano ang nangyari sa nakaraan. At may mga pagkakataon minsan na ito'y daladala ho natin. Well, God created us, God designed us with emotion. No? God designed us with dignity and worth. When your heart, it matters because it matters to God because you are precious to Him. Napansin niyo po, nung si Job, nasa panahon ng matindi ng kapighatian niya. Di ba? Napansin siya ng Diyos eh. Sinagot si Job sa kanyang dalangin, no? Ni Yahweh. Kahit din si Elijah, nung nasa panahon ng matindi yung kanyang depression na pinagdadaanan, anong ginawa ng Diyos? Nakita siya eh. Sa kanyang kalagayan. So, walang anumang natatago sa harapan ng Diyos. No? Kahit na mga hinanakit natin, mga hinaing natin sa buhay, walang anumang natatago kay Lord. Nabisan din naman sinasabi natin, Lord, pinabayaan mo na ako. Wala. Hindi nagpapabaya ang Diyos.
Mahalaga maunawaan natin, maging karamdaman, maging kahirapan, maging pinagdaanan natin sa nakaraan, ay kasangkapan ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. Bakit po? Because God acknowledges human suffering in His Word. Makita po natin, the Bible is full of stories of people crying out in pain. No? Sino-sino sila? Binanggit ko na yung mga pangalan, sila Job, si David. Bakit si David? Ba't hindi yung pain na pinagdaraanan? And si Jeremiah, mas matindi ho. Kasi akalain nyo, i-describe niyo yung pinagdadaan. Sabi ni Jeremiah, simpait ng abdo ang aking alalahanin sa buhay. No? Nakatikim na ng papaitan, hindi pa ho yun mapait. No? Isa nagluto ako ng sinigang na bangus. No? Hindi pa natatanggal yung abdo. Aba, hindi mo malasahan yung asim ng sinigang, ang malalasahan mo, yung pait ng abdo. Na pagka nahigop mo, sasakit talaga ang tiyan mo. No? So, dinescribe ni Jeremiah yung ganyung kalagayan, simpait ng abdo, aking alahanin ng aking paghihirap sa buhay. No? Sino na hubang nag-pray sa atin ng ganun kay Lord? No? Talaga, nandun ka nagmumukmuk sa tabi, Lord, simpait ng abdo ang aking alalahanin sa buhay. No? Kasi inagawan ako, Panginoon, ng cellphone. Lang naman pala. So, si Jeremiah, maging si Apostle Paul, pag binasa mo yung Corinthians, 1st and 2nd Corinthians, doon mo mababasa na matindi pa rin yung pinagdaanan ni Apostle Paul. No? So, Psalms 34 verse 18, no? Okay. Psalms 34. Okay. Verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Nandiyan si Lord, rescuer si Lord. No? So malapit sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. Nandoon yung pakikinig ng Panginoon sa kanila. Unawain mo natin, no? Na kapag tayo tumawag kay Lord, nandiyan ang Panginoon na handa siyang makinig. Okay. Next is, pain is not ignored by God, it is recorded and remembered. Number 3, because Jesus Himself felt pain. Naranasan niya din eh. So, kung bakit ito ay valid, mismo si Lord, naranasan niya din. Tingnan po natin, yung pinaka-favorite verse po natin, no? Jesus wept. Lumuha ang Panginoon. John 11:35, no? So, Jesus was a man of sorrows and acquainted with grief. In Isaiah 53 verse 3, He understood your pain because He carried it Himself, according to Hebrews chapter 4 verse 15. No? Dinaanan ni Lord ang mga sitwasyon, ang kalagayan yon. Your pain is valid because even the Son of God experienced it. Okay? Number 4, because God collect your tears. Ganun pala yun. Sabi ng Psalms 56 verse 8, You have kept count of my tossing, and put my tears in your battle. Anong ginagawa daw ni Lord? Inilalagay sa botelya yung mga luha natin. Pero hindi ko ito literal na may malaking botelya si Lord. Ibig sabihin, alam ni Lord nakikita ni Lord. Yung mga pagluha, alam niyo sa akala mo mag-isa ka lang. Akala mo lang nakakapansin na kahirapan na pinagdadaanan mo. Every tears is noticed
and remembered by God. And because God used pain for a purpose. Unawain mo natin, minsan akala mo yung pinagdaanan mo walang layunin si Lord. Pero unawain ho natin na yung pinagdaanan po natin minsan, may mga pagkakataon na hindi naman kalooban ni Lord na mangyari sa buhay po natin. Ngunit nangyari dahil minsan sa pagsuway natin o sa pagsuway ng ibang tao. Minsan maalala ko yung naging kasabay ko sa katuwang ko sa ministry sa Catanduanes. Tinitingnan ko, sabi ko, ito yung papal sa akin, magpapastor dito. So tinutulungan ko, dinidisciple ko, tinuturuan. Sabi ko, bakit parang hindi ko mapasok, bakit tinuturo ko? Ang pagkakausap mo, nakatingin sa'yo, pero parang ang layo palagi ng iniisip. Hanggang sa, nakausap ko yung kanyang pinsan, Pastor, pagpasensyahan mo na. Kasi ganito lumaki ho siya, and then yung kanyang nanay, naging biktima ng rape, and then siya yung naging bunga, inampo namin. Sabi ko sa kanyang pinsan, alam niya bang lahat ng ito? Oo, Pastor, halos ganyan siya. Bakit? Mayroon palang past. Mayroong nakaraan sa kanyang buhay. Masalimuot, hindi niya naman kasalanan. Diba? Naging parte lang siya ng kagagawa ng iba. So hindi niya kasalanan. Pero ang tanong, may purpose ba si Lord? May maganda pa rin bang plano si Lord sa kanyang buhay? Meron pang ba? Parang hindi natin masagot kung meron o wala. Pero alam ni Lord, meron siyang plano. Magagamit niya pa rin yun. No? Magiging kasangkapan pa rin yung bilang patotoo ng kabutihan ng Panginoon. Romans 8:28, God works all things, including your pain, including your past pain, for good. Ano ba natin? Kahit ngayon nakakaranas ka ng pain, kahit sa nakaraan binabalik-balikan ka minsan at hindi ka pa napapagaling, ngunit kay Lord, mayroon kong kagalingan at mararanasan mo kanyang kagalingan at oras na pinagaling ka ng Panginoon, magiging kasangkapan niya ito para sa kanyang kapurihan. Walang sino mang maaari magsabi sa iyo na hanggang dyan ka na lang. O wala ka ng pag-asa. Kapatid, kay Kristo ay mayroong pag-asa palagi. Oras na kanya kang pinagaling, babangon ka at makikita sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. For good, yung plano ni Lord, no? All things work. God works all things. No? Ano man yung past sa buhay natin, ano man yung naging posibleng naging kamalian, napakabuti pa rin ni Lord para kanyang isa katuparan yung kanyang dakilang layunin sa bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Lord lang ang makagagawa nito. Kung sa tao, reject ka na. Bakit? Mayroon ka ng kaso. Kung sa tao, wala ka na. Bakit? Kasi ito na yung naalala ng mga tao sa iyo. Pero kay Lord, palaging mayroong panibagong umaga, mayroong panibagong simula. So, pain shapes our character. Praise God. Kung hindi mo pinagdaanan yun, hindi magiging maaayos yung ating pong pang-uugali, yung ating pag-iisip. Minsan, dahil ang pinagdaanan natin yun, mas nagiging matured ho tayo. No? Builds compassion. Dahil ang pinagdaanan mo yun, nagiging mahabagin ka sa ibang tao na nakakaranas ng ganoong kalagayan sa buhay. Hindi tayo nagiging mapanghusga sa kanila. Bakit? Kasi pinagdaanan din natin eh. So anong gagawin natin? Tutulungan natin sila. Ibabangon natin sila. No? Sapagkat pinagdaanan natin, magiging patutuo tayo sa kanila. No? And draws us closer to Him.
kadalasan kapag tayo nakakaranas ng ganito mga sitwasyon sa buhay, lalo tayo nagiging malapit sa Diyos. Di ba ba? No? Panahon na wala kang pinagdadaanan, parang okay lang ang buhay, ayos lang ang kalagayan mo sa buhay kung wala kang pinagdadaanan, siguro laki ka lang, pero eto na, kapag nangyari na ang mga bagay sa buhay natin, no? Lalapit na tayo sa Panginoon. Mahabagin ang Diyos, no? Sa lahat ng panahon. So, huwag mong i-reject yung faith, no? Part iyan ng buhay, ngunit nakikita ng Diyos ang lahat ng nakaraan at nais niyang magkaroon ka ng kagalingan sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ni Kristo, upang hindi ka na paulit-ulit na nakatingin sa hapdi ng kahapon. At hanggat wala kang kagalingan sa nakaraang sugat, mayroong tendency na ikaw mismo ay magiging mapanakit sa iba. Hanggat wala kang kagalingan, no? Magiging mapanakit ka sa iba. Or minsan, magiging malupit ka sa iba, yung akala mo lang na pinoprotektahan mo ang iyong sarili, pero yun pala, nakakasakit ka na. Sabi nga po, hurting people often hurt people. No? Hurting people often hurt people. Yung mga taong nasaktan ay madalas na nakakasakit sa ibang tao. When pain, bitterness, or trauma remains unhealed, it spills out in anger, cruelty, or indifference. Yung sasabi ko, tinawag tayo ni Lord para maging daluyan ng pagpapala. Tinawag tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa iba upang tayo makapaglingkod. Ngunit hindi tayo makapaglingkod kung mayroon tayong pilay sa ating katawan. No? Yung mga naglalaro ng basketball, makakalundag pa kaya sila kapag medyo pipilay-pilay na? Kinakailangan muna nilang magpagaling, kinakailangan muna nilang maayos yung mga dislocated na mga tuhod at paa. At pagka naayos na ito, magpapagaling siya. Kapag kasi gumaling, no? Maglalaro ulit siya. So, maging tayo din naman. Magiging mas kagamit-gamit tayo sa Panginoon kung tayo nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Amen po. Napakaseryoso nyo ngayong araw. No? Tanungin mo yung katabi, may sakit ka ba? Sabi mo siya na tayo, pagagalingin ka ni Lord. Amen. So, a better person doesn't just affect the person. It poisons relationship. No? Mahirap po makasama yung mga tao na mayroong mga nakaraan na hindi pa ho naaayos. No? Hindi pa nahihil sa kanyang nakaraan. Actually, ganito. May mga pumasok ng relasyon. No? Pumasok na mag-boyfriend, mag-girlfriend. No? Noong nasaktan, nagkahiwalay, nagkahiwalay yung dalawa, and then, hindi pa nga gumagaling, naghahanap na naman ng iba. Alam niyo, mahirap yung ganun. No? Mahirap yung ganung kalagayan. Bakit po? Sasabihin ko sa inyo. Unawain niyo ito, mga kabataan, mga young pro. Ang mangyayari kasi, magiging panakip ka lang doon sa kanyang nararamdaman. And palagi kayong mag-aaway pa din sapagkat ang totoo, hindi siya pumasok ng relasyon dahil sa pag-ibig. Kundi, naghanap lang siya ng biogesic. Tapos ikaw ang nakuha. Mahirap yung gano'n eh. Hindi tatagal yung ganoong relasyon. So, bagay na kinakailangan pag-ingatan, and huwag ka nagpadalos-dalos na pagka sinagot ka, agad kasala na kayo. Bakit po? Habang buhay ka magtitiis hanggat hindi yan gumagaling. Habang panahon kang uunawa, ikaw lang yung taga-unawa,
at siya yung uunawain mo. No? Para kang nag-aalaga ng bata. Hanggang kailan? Hanggang kunin ni Lord. Ipinakasok mo eh. Bakit? Yun kasi yung realidad, no? Yun yung realidad, kailangan mong umpisa ng tama. Hindi agad-agad, hindi yung sugod ka lang ng sugod. Hindi mo nga talaga kilala ng lubusan, no? Medyo mahaba pong message ito, kaya medyo mabilisan lamang po, ano? Subalit, maunawaan po natin yung ganung kalagayan. It poisons relationship kung mayroong kirot, may hapdi sa nakaraan na hindi pa ho nahihil. So ngayon, tingnan po natin ano yung mga causes ng pain in the past. Number 1 is sin. Agree ba kayo? Kasalanan. Our own and others. Posibleng gawa ng iba, posibleng gawa natin. Kung bakit ka nasasaktan? Sapagkat kadalasan ikaw din naman ang may gawa. Bakit nasaktan ng lubusan si David? Hindi dahil ang kasalanan ng iba. Consequence sa kanyang nagawang pagkakasala. Na yung kanyang mismong anak gusto siyang patayin at palitan siya bilang hari. At makita niya na yung kanyang anak na si Absalom, no? Doon sa taas ng palasyo, ipinakita sa mga Israelita kung paano niya hinala yung kanyang kapatid. Walang hiya ni Absalom. Subalit, iyon ay bahagi ng consequence kay David. And may mga times na minsan talagang gawa ho natin and aminin ho natin. Huwag ho natin isisisi sa iba. Alam nyo, hindi ho tayo magkakaroon ng totoong kagalingan hanggat patuloy natin isisisi sa iba yung mga bagay na tayo lang naman ang may kagagawan. Hindi ho tayo magmamature. No? Kinakailangan natin i-admit, nagkasala ako. Mali ako sa bagay na ito. So kapag kailangan ng mali ka, nangangahulugan kami, dapat kang ayusin. At kapag ka naayos ang bagay na ito, dun pala magpapaumpisa yung kagalingan. Walang kagalingan sa kawalan ng pag-amin sa kasalanan. And then, much of human pain flows from sin. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned, mga kapatid, for all have sinned, no? And fall short of the glory of God. Maliwanag po ang passage na ito eh. Walang sino mang nakaabot sa paningin ng Diyos. Ang lahat sa atin nagkasala. Lahat sa atin mayroong mga nakaraan. At sa nakaraan na ito pinag-uusapan natin ngayon, maaaring kinakailangan natin ng kagalingan. So, guilt from personal failures, consequences of wrong choices, ano pa? Betrayal, abuse, or lies from others. Guilt from personal failure, no? Tayo mismo nagkamali, hanggang ngayon, dala-dala natin, iniisip natin. Kasi kung hindi ko ito ginawa, no? So, palaging dala-dala yung guilt sa puso. Consequences of wrong choices. Yung pinagsasabihan ka na, maliwanag na ang Word of God. No? Na sinabi na salita ng Diyos, do not equally yoke with unbeliever. Lord, mamumulagi naman siya sa 2013. Sapagkat magpapasting ako 40 days and 40 nights. Eh sinabi na ni Lord eh. Diba? May mga bagay na sarili mo nating pagpipili, sarili nating pagdidesisyon, pero pagdating ng araw, tayo din yung magsasuffer. And minsan, yun sabi ko sa inyo, no? Minsan, kapag nakapasok ka na sa isang relasyon, no? Hanggang kailan ka uunawa? Habang panahon, bakit? Marriage is a covenant, not a contract. Ang nakalagay ko sa mga certificate, marriage contract. Pero actually, ang Bible, ito ay marriage covenant. Ito ay tipan. Betrayal. Iniwan ka.
ang tagal, minsan makamove kapag kami mga tao na akala mo sila yung mga taong magbaback up sa iyo. Pagdating ng panahon, sila yung unang mawawala. Sila yung unang tutulong, inaasahan mo, sila yung mangiiwan, no? So minsan, may mga pangyayari nito, no? Maaari sa buhay po natin na nangyari, no? At hanggang ngayon, maaaring hindi mo ma-forgive yung taong yun na possible na nag-betray sa iyo, no? Abuse. In the past, may mga pagkakataon, kaya maging sa mga Sunday school teacher natin, no? Or mga teachers sa public school na mga kapatid po natin na nandito, bantayan ninyo yung mga bata. Pansinin ninyo yung kanyang character. Kung anong character meron po sila. Sapagkat yung ilan sa kanila biglang nagbabago yung pag-uugali. Sapagkat may mga pagkakataon na minsan may mga na-abuse, no? Physically. Malala, sexually, no? Kasi dala-dala ho nila ito. Akala mo parang normal lang yung kanilang ginagawa, ano? Minsan may mga magulang, actually may mga pag-aaral, no? Na may mga gay, no? Na mula ka sa kanilang pagkabata, akala na normal lang yung kilos. At tuwang-tuwa sila. Nilalagyan pa nila ng lipstick yung kanilang anak na lalaki. Eh sabi na, ang cute mo, kamukha talaga yun, sabi ng nanay. Tapos sumayaw sa'yo, pagkikinding-kinding. Pinalakpakan pa. Yun pala, mayroong trauma, yun pala mayroong pangyayari na abuse siya, hindi lang makapagsalita. Na hindi mo man lang inimbestigahan, hindi mo man lang tinatanong, hindi mo itinuturo, walang nanay, walang tatay na magsasabi, no, na proud siya sa kanyang anak sa ganung kalagayan. Hindi natin alam karamihan, kadalasan, mayroong kwento sa nakaraan. O ano man, ito yung madalas na tumatatak sa isipan na hindi basta-basta nawawala. Kahit ikaw ay mananampalataya na kay Kristo na, ongoing pa rin yung healing na nangyayari. Subalit, ang kagandahan kay Lord, hindi rason ang nakaraan mo para hindi ka maging kagamit-gamit. At dahil sa kanyang biyaya, patuloy kanyang pinagkagaling upang maging pagpapala at maging patotoo. Tanda po natin, sin always leaves wounds. Palagi mayroong marka. Whether in heart, body, or relationship. Palagi mayroong marka, mayroong sugat, no? Na natitira or mayroong sugat na naiiwan ang anumang pagkakasala. Next is broken relationship, no? Causes of pain in the past. Unang-una, our own sin and others. Pangalawa, broken relationship. The deepest pain are often people-related, no? Sa kapwa po natin. Ang matindi, no? Matinding sakit, kirot, kadalasan sa kapwa-tao po natin. Mga relationship within marriage, sa loob ng family. So, nangyayari po. Sa Psalms 55, verse 12 to 14, makikita ho natin kung paano nandoon yung pagdadalamhati ni David, no? Sa pag-betray sa kanya ng kanyang close friend, iniwan mo siya. So, halimbawa, no? Dito po natin makikita, kasama ko dito yung mga broken marriage relationship. In marriage, nagkaroon ka ng karanasan na hindi maganda, and then nagkaroon ng separation, nagkaroon ng divorce. Sa ibang bansa, divorce, no? O nagkaroon ng annulment. Dahil sa hindi magandang
kalagayan. And hanggang ngayon, dala-dala mo yung hapdi, yung kirot, yung sakit. No? Na minsan, gusto mo maglingkod kay Lord, pero wala kayo bang nakikita yung nakaraan. Ano pa? Minsan, abandonment. Mga nakaranas ng iniwan ng kanyang magulang or iniwan ng mga anak yung kanyang magulang. So, mga bagay na mga masakit sa kalooban na mangyari. Betrayal or rejection can leave lifelong scars. Palaging mayroong hilak na natitira. Alaala na nagiging baon. Next is trauma and injustice. No? Unfair treatment, abuse, or traumatic experience leaves lasting imprint. Kadalasan, yun sinasabi ko kanina, nakatatak yung abuse or mga naging traumatic experience nung bata ka pa. Maging si Jeremiah, ganun din ang kanyang sinabi sa Lamentation 3 verse 19. Sabi niya, Lamentations 3, 19 to 20, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and gall. I will remember them, and my soul is downcast within me. So trauma reflects like a broken record unless Christ healed. No? Trauma replays like a broken record unless healed by Christ. Paulit-ulit lang yung trauma, no? Na nararanasan nararanasan po natin. So para siyang sirang plaka. Or tama ba? Napapanood pagalitin ko yung plaka. Samantalang mas high-tech na tayo ngayong panahon na ito, ano? Isang play mo lang sa YouTube, Spotify, so lalabas na wala ng plaka. Pero yung mga nakaalala ng plaka, lalo na sa mga elderly ko natin, no? Yung plaka, kapag kasira, paulit-ulit lang eh. No? Nung panahon, yun yung ginagamit ng worship team para mag-practice. Kung anong marinig, ganun din, no? I worship you. Nung tinugtog na, I worship you. So, paulit-ulit na lang po, no? Dahilan sa naging trauma mo sa nakaraan, maliban na pagalingin ka ng Panginoon. And then, loss and grief. Nagiging cause din ito ng pain. Death of loved ones, loss of opportunities, or broken dreams can deeply wound. John chapter 11, verse 33 to 55. Jesus wept with Mary and Martha, showing grief is real and valid. Unprocessed grief often carries over into bitterness and hopelessness. May mga na-widow na ang tagal makamove on. Valid pa rin po yun. Hindi mo natin maaari sabihin na kasi umikot yung kanyang buhay sa kanyang asawa. Valid po yun eh. No? And may proseso si Lord na kagalingan para sa kanya. Maaaring ganun nga na yung kanyang buhay umikot sa kanyang asawa. Ngunit napakahalaga sa atin na gumaling, no? Natulungan silang mapagaling sa pagkakaroon ng pag-asa kay Kristo. Number 5, regrets and unforgiveness. Many remain in prison by what they did or what was done to them. Ito ho ang matinding bilangguan, yung unforgiveness. Yung pala, nakakulong ka pa rin sa nakaraan, no? Doon sa taong nakasakit, nakagawa ng hindi maganda. So, Hebrews chapter 12, verse 15 warns about a root of bitterness, defiling many. When we don't forgive ourselves or others, pain become a chain that follows us. Kahit saan po tayo pumunta, susundan at susundan po tayo ito.
ng sakit at kirot. Then, causes of pain in the past is a spiritual battle. The enemy uses lies and condemnation to keep us bound in the past. Tanda po natin, may mga panahon gusto mo nang kalimutan yung nakaraan sapagkat pinatawad ka na ni Lord. Anong ginagawa ni Satanas? Ibinabalik niya yung mga nakaraan sa buhay mo. No? Yung mga pangit na tinalikuran mo na, babalik at ibabalik ng kaaway. Gusto ipaalala sa iyo. Anong panangga mo dito? Katotohanan ng salita ng Diyos na ikaw ay pinatawad na. Katotohanan ng salita ng Diyos na ikaw ay binago na. Katotohanan ng salita ng Diyos na ikaw ay na kay Kristo na. At ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang trabaho ng kaaway, sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sira ay magwasak. So Satan loves to keep wounds open so they never heal in Christ. Yun ang nais ng kaaway. Yun ang nais ng diablo. No? Na manatiling mayroon kang sugat. Subalit ang nais ng Panginoon kagalingan para sa iyo. Tingnan po natin ang katotohanan ito. No? The reality of past sin. Pain from past rejection, betrayal, abuse, failure, or loss can leave scars that last lifetime. Habang buhay na maaaring pasan-pasan mo, dala-dala mo. So, anong ginagawa po natin? Human instinct is often to suppress it. Sabi natin, ba't hindi pa lang pinagdaanan niya? Ngunit parang wala lang. No? Parang wala lang siyang pinagdaanan. Talagang napakabait ng taong to. Talagang napakabuti nito. Sapagkat ang kanyang ginagawa, no? Sinosuppress eh. No? Nagpe-pretend na hindi yun nangyari. No? Nagkukunwari na walang nakaraan. Minsan naman, rehearse it. Keep reflecting the wound. No? May napapansin ko ba kayo na minsan yung mga nakaraan niya, tapos na eh. Lalong-lalo na kung friend nyo sa Facebook. Paulit-ulit na nagrarant sa Facebook. Paulit-ulit na nagpo-post ng mga nangyari in the past na kaguluhan. No? So, ang ginagawa niya, no? Ang ginagawa niya, kumbaga, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan yung mga nakaraan, and minsan, kadalasan niyang sinasabi sa kanyang sarili, sana hindi nangyari ito. No? Alam niyo ho, nakaka-drain ito ng emotion. Nakakapagod to. Yung paulit-ulit na sa isipan mo. Kasi may mga panahon na kahit na matutulog ka na lang, biglang maiisip mo, iiyak ka na naman. No? Mapapaluha ka naman. Matutulog ka na lang eh. May mga panahon matutulog ka na lang, parang parang napakahalo yung paligid mo na hindi mo alam bakit parang bumabalik-balik ka, no? Na parang magiging dahilan na hindi ka naman makakatulog kapag ka ito'y bumalik. Sa iba naman, transfer it for the pain onto others, no? So ito na ho, no? Ito yung dahil nasaktan siya, nagiging mapanakit din siya sa iba sa takot na maulit muli sa kanya ang hapdi o sakit na nakaraan. O ito yung paulit-ulit na nagrarant sa social media. Kasi sabi nila, ang social media yung outlet nila. Mga taga-life church, nawa, walang ganito sa atin.
na kapag ka may problema, ang nagiging kutang tanggulan, ang Facebook. Kutang tanggulan. Anong kutang tanggulan? Nagiging kublihan. No? Nagiging stronghold mo, ang Facebook. Sapagkat sinasabi mo, dito lang ako nakakapag-express ng problema ko. No? Nakakapag-express ka lang naman kasi ang dami mong friend nakapublic pa. Share, umabot ng 1 million. Para itong backpack, alam niyo yung mga estudyante dito kung nakakaranas pa nito. Uuwi ka, ba't ang bigat ng bag ko? Ipinasok pala yung bato na pangharang doon sa pinto. Tapos yung lampaso, nasa bag mo pa. Pag uwi mo, ay, andito pala to. Mula sa school pa uwi, naglakad pa ako, daladala ko. Hindi mo man lang pinansin, mabigat pala. Tinignan mo lang muna para may alis yung batong pangharang sa pinto. No? Eh, nakauwi ka pa ng bahay. Pagod na pagod ka. No? Sa sobrang pagod mo, wala namang kwenta yung bit mo. Minsan ganun po tayo, di ba? Marami ho tayong karga-karga na hindi natin pinakakawalan. Sapagkat tapos na, pero hanggang ngayon, minumulto ka. Pero unawain po natin ang bagay nito. Ano? Sapagkat hindi ito madali minsan. Kasi yung epekto nito sa ating sarili, kadalasan, ito yung panahon na minsan kapag wala ka ng magawa, lalo kapag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nag-pray, ito na yung panahon na mag-pray ka na kay Lord, Lord, kunin mo na ako. No? Sabi naman, Lord, ayaw. Lord, kunin mo na ako. Ang tanong ni Lord, bakit? Rapture na ba? Kunin mo na ako, Lord. Hindi ka naman kinukuha. Ayaw kang kunin. Bakit? Kasi dahil sa bigat na pinagdadaanan natin. No? Nakakaranas ba tayo ng gano'n? Mula sa mga bata, ay mo yung kapapanganak. Nakasimangot na. Dahil problemado na. Nung in-interview, ba't ka nakasimangot? Kasi milyones ang utang ng Pilipinas. So, dala-dala ko natin, karga-karga natin yung mga bagay minsan na wala namang kwenta. Inubos natin yung lakas na kaiisip sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Kasi ang problema, hindi natin isinorender sa Panginoon. Ang problema, pinanatili natin sa ating puso at hindi tayo nag-release ng forgiveness. Sapagkat minsan, hindi natin naranasan yung pag-amin ng kasalanan at pag-ask ng forgiveness sa Panginoon. Kaya minsan, hindi rin sa atin madali mag-forgive sa iba. Nakaka-drain ng lakas yung pagdalala ng mga bagay na walang kwenta. So why past pain still hurts today? Ito na ho. Nasa kamay ng lahat na may mga pain pa rin hanggang ngayon sa nakaraan. Ako lang eh. Ako lang. No? May mga daladalang sama ng loob, galit, no? Unforgiveness. And that is valid, mga kapatid. No? Mahalaga makita mo yun. Mahalaga yung pag-amin mo sa iyong sarili. So, why past pain still hurts today? So, because we often look for healing in the wrong places. Yun pala ang problema minsan natin, no? Hinahanap mo ang solusyon sa maling lugar. Saang lugar? Ito na ho. People's approval. Okay?
kumbaga, pinagsusumikapan mo para hindi na maulit sa iyo yung nangyari. Pagsusumikapan mo, maging maayos ka na sa harap ng ibang tao. Pero alam niyo ba, ang tao, walang kakuntintuhan. Kung patuloy ka magsusumikap para i-approve nila yung character mo, yung iniisip mo, yung grades mo, yung sahod mo, ang tao ay walang kakuntintuhan. Okay? Mahalaga mo unawaan mo natin ang bagay na ito. Kasi kadalasan, ganun, para magustuhan mo ako, gagawin ko ang lahat. Yung tutuloy ka ng alambre, kakain ka ng baga, okay? Para magustuhan ka lang. So, ito yung mga nagsasabing sa susunod, gagalingan ko na, no? Para hindi na ako ma-reject. May mga bata na tagatupad sa frustration ng kanyang magulang. No? Tandaan po natin, may mga bata na minsan tagatupad sa frustration ng kanyang mga magulang. Pinahihirapan yung mga anak na maganap yung naging frustration niya sa academic nung araw. Ako, palaging 7 nung araw. No? 76, no? 75, 79, no? Pinakamataas na, 79.99. So, dapat ikaw ngayon, no? Maging 99.7 naman. Diba? So, yung anak magsusumikap, no? Para masunod yung kanyang magulang. Mga bata na tagatupad, buti na kung tupad may sahod. Tagatupad. Dahil hindi natupad yung pangarap kong maging beauty queen, ikaw ngayon ang sumali. Dahil hindi ako naging lawyer, ikaw na magpatuloy kahit hindi mo naman gusto maging lawyer. Yung gusto mong makarating sa Pluto, ngunit pinag-law ka. Kahit hindi mo kaya, pinipilit ka. Alam niyo, yung nabubuhay ka, ayon sa plano ng iba at hindi ayon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ang hirap po nito, no? Sapagkat, kumbaga gusto mo lang magkaroon ng approval sa kanila. Ang hirap ba? So, in the wrong places, hinahanap natin yung healing, pero wala doon. Ang mangyayari, sunod ka lang ng sunod sa kung anong sasabihin ng tao. Nagiging alipin ka ng iba. Pagka pinalakpakan ka, no, tuwang-tuwa ka naman. Kapag wala ng palakpak, gagalingan mo pa para malakpakan ka sa sunod. Para mag-number 1 ka. So sa kasusunod mo sa kanila, ano ang nangyayari? Nagiging alipin ka nila. Sa palagay mo, gagaling ka dyan? Hindi. Lalo kang masasaktan. Baka dumating ang araw, sobra na pala yung bigat at sasabihin mo, pasan ko ang daigdig. Sunod, hinahanap natin yung kagalingan sa anong paraan? Through success and position. Kapag ka ako nagkaroon ng ganito, sila nang lalapit sa akin ngayon. No? Yung iba, dinadivert sa pag-achieve ng mga pangarap na sa pag-aakala nila na sila'y mahihil. Na kapag kasi nagkaroon ng ganito, magiging okay na sila. Yung naabot niya na yung mga pangarap niya, after niya maabot, ginamit niya lang sa paghihigat niya sa kanyang kalaban. Walang kwenta ang ganung bagay. Ginamit niya yung success, ginamit niya yung possession para makapaghiganti sa mga taong nakapanakit sa kanila. Inapi ka, no? Pinaalis ka dun sa lupang tinitirhan mo, sabi mo sa iyong sarili, mag-aaral akong maigi. Sapagkat darating ang araw, ididimanda ko sila. Mag-aaral ako ng maigi at babawiin ko ang lupa nito kahit na lupa sa kanilang kuko. So, mga kapatid, no? Minsan,
mataas man ang maabot, pero sama pa rin ang ugali. Bakit? Kasi hindi mo na-healed eh. Minsan, sa loob-loob natin, kapag kayo maman ako, makikita nila. Akala mo yun yung solusyon, pero hindi. So, people's approval, no? Hindi siya solusyon, kundi patuloy lang ito magdadala sa iyo ng hapdi at guro. Success and position, hindi rin maaari na maging daan ng kagalingan po natin. Sunod is self-medication. Dito po natin mapapansin. Nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa nakaraan, pagkatapos ngayon, ang nangyayari, para makalimutan mo, nalululong ka sa bisyo. Gabi-gabi ka na lang naglalasing. No? Ito yung katotohanan nangyayari. Broken-hearted. Anong ginawa? Bumili ng 5 case na Red Horse. Tuloy na sipa. So, destruction. So, pansinin po natin, no? Minsan, yung sawi sa pag-ibig, minsan maglalasing, minsan hindi na, minsan dahil sa naging, sa alcoholic sila, kundi nagiging outlet nila ito, no? Nagiging outlet nila ang bisyo, no? Naging outlet nila yung bisyo at sugal, no? So, pain nila in the past, hindi pa rin nahihild. Ganun pa rin eh. Pupunta ka sa kaibigan mo, makikipagkwentuhan ka, sabihin nila sa iyo, ba, malilimutan mo lang yan. Ito, inom ka. So, kung bakit ganun ang nangyayari sa atin, sapagkat yung kagalingan, kadalasan hinahanap natin sa maling lugar. Patuloy na dinadala yung hapdi, yung kirot, yung sakit, yung guilt, yung failure, consequences, abuses, betrayal, rejection, abandonment, and broken relationship in past. Dahil hindi talaga siya gumaling sa sugat ng kahapon. So ang tendency, mas magiging malupit ka sa iba, mas magiging magagalitin ka sa iba. No? Ang tendency, ayaw mo nang magtiwala sa iba. Strange na sa iyo ang pag-ibig sa kapwa. Ang sabi po ang sabi ni Yahweh kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 2 verse 13, no? Sabi po ng passage, tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon. No? Ng sariling balon. Mga balong walang maibibigay na tubig. So, ginamit ni Lloyd ang illustration ng balon. No? Sapagkat siya yung bukal ng buhay. Anong ginagawa ng mga tao? Lumalapit sila kung kani-kanino na mga hari para tumulong sa kanila. Lumalapit sila sa mga Diyos-Diyosan. Lumalapit sila sa inaakala na makatutulong sa kanila. Ngunit walang maitutulong sa kanila sapagkat tanging si Yahweh lamang ang makatutulong sa kanila. Mga kapatid, kay Kristo mo lang masusumpungan ang tunay na kagalingan. Si Jesus lang ang makapagbibigay sa iyo ng panibagong buhay, ng panibagong pag-asa, ng panibagong hakbangin. Sa Kanya mo lang ito masusumpungan. Wala nang iba. Siya ang bukal ng buhay. Siya ang buhay natin. So trying to heal deep hurt wounds with shallow fix is like putting band-aid on a broken bone. No? Ito yung palagi ko sinasabi. May butas na barko, ang ginagawa mo, tinatapanan mo ng bubble gum. So, kinakailangan mo ng mas kinakailangan mo ng mas higit na pang-fix yung tamang pang-tapal doon ang dapat mong ilagay. Kasi kung hindi, lulubog at lulubog ka pa rin. Christ the only source of true healing. Amen po. Siya lang ang makapagkakaroon sa iyo ng kagalingan.
Because Jesus Himself carried our pain and grief. Sabi po ng Isaiah 53 verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Promise ni Isaiah kay Jesus at naganap nangyari na kanyang dinala yung ating hirap at sakit. He invites the weary and burdened to find rest in Him. Matthew 11:28. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingin ko na kay Kristo ang totoong kagalingan. Only Christ, okay? Only in Christ do we find forgiveness, satisfaction, and a new identity. Okay? So, healing, tama ba? Okay. Healing begins not by forgetting. Tandaan po natin ito. Ang kagalingan, hindi mag-uumpisa sa maglimot. Sabi nila, alisin mo na yan sa isipan mo, wala na yan, tapos na yan. No? Hindi ka gagaling kapag hindi mo kinalimutan ang mga bagay na yan. Nakaraan na yan. Alam niyo ba sa memory ko natin, maaari sabihin natin, kakalimutan ko na. Pero kapag ka nakatatak sa puso mo, yung mga nangyari, yun ang mahirap. Kasi babalik at babalik ang bagay na ito sa isipan po natin na magpapasakit lalo ng ating kalooban. So healing begins not by forgetting the past, but by bringing it to Christ. Ano man ang nakaraan na bumabalik-balik sa iyo o maaaring kasalukuyan, dalhin mo sa paanan ni Kristo. Masumpungan mo ang kagalingan sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Only in Him do we find forgiveness, satisfaction, and a new identity. So kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Isipin po natin ang isang ospital, no? Wounds don't heal by ignoring them, but by letting a doctor clean, treat, and restore them. Christ is the great physician for the soul. Sabi ng ating awit, Jesus, lover of my soul. So, totoo nga po, ano, na si Lord ay mayroong pakialam sa atin at nagkakaloob ng kagalingan maging sa ating pong kaluluwa, sa ating puso. So, tingnan mo natin mga practical na hakbang upang tayo mapagaling. Mga kapatid, face your faith with honesty before God. Okay? Tanggapin mo. Maging honest ka, oo, nasaktan ako. Oo, nangyari ang bagay na ito sa akin. Okay? And Psalm 62 verse 8, pour out your heart in prayer. Lumapit ka sa Panginoon na mayroong kababaang loob. Lumapit ka sa Panginoon na totoo ang puso. Na Lord, ito ako, basag-basag, durog-durog. Ito Lord, lumaan. Ito Lord, yung nakaraan ko, nakikita mo. Lord, kailangan ko ng kagalingan. Hanggat hindi mo ina-admit sa iyong sarili na kailangan mo ng kagalingan, imposible mapagaling ka. Bakit? Kasi inaakala mo wala kang sakit. Pero kung may mga bagay-bagay nito, bumabalik-balik sa atin, ibig sabihin, mayroon tayong karamdaman sa ating puso na kailangan mapagaling. At si Lord ang magbibigay ng kagalingan sa atin. Kinakailangan lang natin harapin, kinakailangan natin maging honest sa Panginoon. Madalhin natin sa prayer.
acknowledge the wound instead of hiding it. No? Ang mong itago. Ihayag mo sa Panginoon. May mga pagkakataon minsan nakala natin kasi malakas tayo. Hindi tayo maaari makitaan na mahina ako. Kasi kapag nakitang mahina ako, aapihin nila ako. Hindi. Mga kapatid, sa Panginoon, kinakailangan natin magpakumbaba. Hindi ko natin kinakailangan magpakita para matigas tayo. Para matatag tayo na hindi naman talaga. So, pangalawa, dahil nasaktan ka, syempre, nandoon yung bagay na minsan mahirap magpatawad, nandun yung buot, minsan nandun yung galit. So, release forgiveness, no? Forgive those who hurt you. Forgiveness is not excusing, but releasing. Pinalalaya ka kapag ka nag-release ka ng forgiveness. Pastor, ang hirap magpatawad, lalo-lalo na ngayon. Malamang mayroong proseso. Pero sa biyaya ng Panginoon, tanggapin mo ang kanyang pagpapatawad sa iyo. Kasi kung sa kasalukuyan, pinagdadaanan mo yun, talagang may mga panahon mahirap mag-forgive. No? Lalong-lalo na kung wala ka sa ilalim ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa Bible, dalawa lang nabasa ko nag-forgive sa panahon na sila ho'y pinapatay. Si Jesus at saka si Esteban. Si Jesus, sabi ni Jesus, Ama, huwag mo na silang papanagutin sa kasalanan ito. Gayon din na sinabi ni Esteban nung siya'y pinagbabato. And nakita niya yung glory ni Lord at babalik na siya kay Lord. Nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, nasabi ni Esteban, huwag niyo ho silang panagutin sa kasalanan ito. Nag-release agad siya ng forgiveness. Ikaw nararamdaman mo, kahirapan, sakit, kirot, talagang mahirap mag-forgive. No? And kinakailangan mo ng healing doon. Pero kung habang nasasaktan ka, nararanasan mo presence ni Lord, doon pwede mong sabihin, Lord, pinapatawad ko na sila. Lord, ang buhay ko sa iyo ng Panginoon. No? Pero kapag nararanasan natin yung kirot at hugde, malamang kinakailangan po natin na antayin ang proseso ng kagalingan ng Panginoon at matutong mag-forgive. Forgiveness is not excusing but releasing. Ikaw mismo pinalalaya mo ang iyong sarili sa bilangguan na patuloy na magkoconnect doon sa tao yun, sa nakaraan, sa ginawa niya sa nakaraan sa buhay mo. No? Hanggang walang forgiveness kasi, konektado ka pa rin sa nangyari sa nakaraan sa buhay mo. Sapagkat yun ang palagi mong babalik-balikan at iisip-isipin. Anumang uri ng hapdi at kirot iya sa nakaraan, palagi kang konektado doon. Hindi ka nakakalaya. No? Para kang isang sanggol na inilabas na, pero yung puso nandoon pa rin. Walang ganon. Kapag ka inilabas, tatanggalin automatic yung puso, hindi nakakabit pa. So, gayon din tayo kapag ka nag-forgive, tinatanggal na yung nakakabit doon sa nakaraan natin. Ikaw mismo lumalaya sa sarili mong kulungan ng kawalan ng forgiveness. So, forgiveness is not excusing but releasing. Okay? And so this frees you from the prison of bitterness. Number 3, fill your heart with Christ's word and presence. Mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga mahalaga ang fellowship. Wag mong sabi ng Word of God, wag mong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Bakit? Nakatutulong itong higit sa atin upang maipamuhay ang salita ni Kristo. No? And mismo tayo magkaroon ng personal study ng Word of God. Mahalaga ng ating Biblia, atin pong pinag-aaralan. Kailan? Everyday po. No? Hindi mo yan once a week, kundi everyday. Pinag-aaralan ang Word of God. Wala nang excuse po sa atin na hindi ko mapag-aaralan kasi naiwan ko sa bahay. Mayroon kang phone. Bakit hindi ka mag-download ng mga application ng iba't ibang translation ng Bible? No? Kaya kahit na nasa biyahe ka, wala kang ginagawa, magbasa ka ng Biblia.
and ang presensya ng Panginoon. Mahalaga. Healing is found in His promises. No? Mayroong kagalingan sa salita ng Diyos, sa kanyang pangako. Worship, prayer, and scriptures renew the mind and spirit. Number 4, focus on Christ, not just the past. Kung mas higit na matimbang sa ating nakaraan at hindi si Kristo, talagang madadaganan ka ng mga nakaraan sa buhay mo. Ngunit kung mas matimbang si Kristo, higit natin siya nakikita, ang kalayaan ay iyong matatanggap. Ano sabi ni Apostle Paul? Forgetting what lies behind and straining forward. Palaging nakatingin sa hinaharap. Palaging nakatingin sa darating. Palaging nakaabang sa gagawin ng Diyos. Sapagkat yung mga nakaraan, lipas na ang lahat ng iyon. Don't let yesterday define you. Let Christ redefine you. Amen po. So, ito'y katulad ng isang baso na marumi, no? So, oras na inalis, kung hindi mo aalisin yung maruming nakalagay sa baso, hindi ito magkakaroon ng panibagong tubig na presko. Gayun din ang laman ng ating mga puso, ang ating kalooban. Kung nandiyan yung bitterness, nandiyan yung unforgiveness, nandiyan yung hatred, kinakailangan ipanlinis natin kay Lord. At hilingin na magkaroon tayo ng tunay na tubig na nagbibigay buhay. At yun po ay si Kristo. So, the outcome of Christ's healing, unang-una, kapag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, mararanasan mo ang kapayapaan sa nakaraan. So, Philippians chapter 4, verse 7, at ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Magkakaroon ka ng purpose sa kasalukuyan. Yung nakaraan, may kapanatagan ka na doon. Tapos na pinagaling ka na doon ni Lord, no? Sa kasalukuyan, yung mga nakaraan mo, mayroong layunin si Lord sa kasalukuyan. Bakit mo pinagdaanan ang mga bagay na yon? Sapagkat kakasangkapanin pala ni Lord ang lahat ng nakaraan na yon para maging patutuo mo sa ilalim ng kanyang biyaya. No? Minsan, akala natin walang kwenta, pero makikita mo pagkatapos ng lahat, ikaw mismo magsasabi sa iba, minsan pinagdaanan ko ng bagay na yan. Minsan, ganyan ang nangyari sa akin. Ngunit magpatuloy lang, mayroong buhay na nag-aantay na mula sa Panginoon. Minsan, nagiging kasangkapan ni Lord para mas maging matatag ka. No? So, the purpose for the present, no? According to Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ngayon, kahit gaano kahirap, kasakit, kahapde, ang nakaraan mo, may layunin ng Diyos na Kanyang pinaglalakip-lakip ang lahat upang isakatuparan ang Kanyang layunin. Lalo at lalo pa rin ang Diyos ang magaganap sa buhay mo. Walang karapatan ang kaaway para diktahan ang patutunguhan mo. Tanging ang Diyos ang mayroong magandang layunin kapag ang lahat ng ito'y isinuko natin sa Kanya. Minsan, may mga pagkakataon, may mga pag-iibigang hindi na nagkatuluyan at maaaring sobrang sakit, ngunit hindi yun pala ang dahilan, ngunit yun din pala ang dahilan para makilala mo ang Panginoon. Mayroong ilan nagsasabi, no?
kung ako pala ay natuloy sa ganitong lugar, hindi ko nakilala si Lord. Yun sana ang pangarap ko. Pero kung nandun ako sa lugar na yun, hindi ko na siya makikilala pa. Salamat kay Lord, sapagkat binago niya, rinidirect niya ako. Bagamat masakit man sa akin, hindi nangyari yung pangarap ko, ang mahalaga, nakilala ko siya. May mga ganun tayong kwento sa buhay. No? Inayos ni Lord, yung para sa kanyang layunin. Kung bakit minsan nangyayari, nasasaktan po tayo. And then, hope for the future. Ito ho ang maganda. Pinagaling ka ngayon ng Panginoon, ito ho ang kagandahan. Hindi habang panahon, bit-bit mo ang nakaraan, sapagkat darating ang araw, may pangako si Lord na kanyang papahirin ang ating mga luha. And no more pain pagkakasama na natin ang Panginoon. A scar on the body is no longer a wound. It's a health mark. Healed mark. Hindi na siya sugat, no? Marka na siya ng kagalingan. In the same way, God can turn your pain into a testimony of His grace. Amen po. So ano man ang nakalipas sa buhay natin, ang Diyos ay mapagbiyaya. Kanyang pagagalingin ang mga bagay-bagay na ito upang tayo'y lalong maging kagamit-gamit sa kanyang kapurihan. Pain of the past can last a lifetime if left outside of Christ. But when brought to Him, He heals, satisfies, and redeems. Ito ang kagandahan kay Lord. Pinagagaling niya tayo, inaayos niya, iniligtas niya tayo. Bring your wounds to Christ. Don't just carry scars. Let Him turn them into stories of grace. In Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up the wound. Mga kapatid, ito ang promise ni Lord. Mayroong kagalingan sa Kanya. Pinagagaling niya yung sugat, pinagagaling niya yung mga nakaraan. Minsan man, maaaring ikaw mismo, baon mo sa kasalukuyan. Or may mga panahon, minsan sinosuppress mo. Sinasabi mo sa iyong sarili, wala na, tapos na yun, pastor. Pero, may mga panahon, tuwing maalala mo, ganun ka pa rin mag-react. At ngayon, may epekto sa pag-uugali mo. Yung pinag-pray mo, baguhin mo ko sa pag-uugali ko ito, ayaw ko naman talaga. Pero mayroon palang pinakang source. Meron palang stronghold sa buhay natin. Kung bakit tayo nagiging ganun. Dahil mayroong kinalaman. Nakatali pa tayo sa nakaraan. Ang nais ni Lord, pagalingin ka. Gamutin ang sugat. The pain of your past doesn't have to define your future. In Christ, your wound become testimonies. Scars can become stories of grace, and brokenness can become a vessel for His glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaaring bawat isa sa atin ay mga masasalibuot na nakaraan. At minsan dahil sa nakaraan ito, madalas natin nadala-dala sa kasalukuyan ang puot, ang sama ng loob, galit, kawalan ng pagpapatawad. Maaaring ang dahilan ay pinabayaan ka o iniwan ka. Nakaranas ka ba ng pang-aabuso?
nagkaroon ng trauma, hindi sagot ang bisyo, hindi sagot ang sugal, hindi sagot ang pag-abot mo sa iyong pangarap para makapaghiganti ka kapag ka nalugar sa tuktok. Ang sagot, tanging si Kristo para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan sa iyong puso. Si Kristo ang dakilang magagamot, nais ni Lord, na tuwing maalala mo man ang nakaraan, hindi nahapdi, hindi nakirot ang mararamdaman mo, kundi kagalingan, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kahinahunan. Nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng tunay na kagalingan. Amen. Kay Jesus ay may kagalingan, tayo pong lahat ay tumayo. Ang mensahe po ito ay napakaganda sa atin ng mga mananampalataya. Maaaring ito yung panahon na i-assess natin yung ating sarili. And ang tanong, tayo ba'y naging kagamit-gamit sa kanyang kingdom? Tayo ba talaga ay nagpa-function as a body of Christ? Ay papagamit ba natin ang ating sarili sa kanyang kaharian? Maaring may mga panahon, bigla tayong hihinto. Bakit? Kasi mayroong sakit. Mayroon pa rin kinalaman yung nakaraan natin sa kasalukuyan na hindi natin binibitawan sapagkat wala pa tayong kagalingan. Walang nakakaalam kung anong background ho natin. Maaring ikaw ay na-abuse at hanggang ngayon nakatatak sa isip at puso mo. Yung masakit na nakaraan sa buhay mo na mayroong kinalaman, minsan mga mahal mo ka sa buhay ang may kagagawan. Maaring naranasan minsan yung iniwanan ka na, inabando ka. At hanggang ngayon, itong bagay na ito, dinadala pa rin natin hanggang ngayon. Yung panahon, gusto mo mag-serve kay Lord, pero ang tingin mo sa iyong sarili, marumi ka. Ang tingin mo sa iyong sarili, parang hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Alam nyo, si Jesus lang ang makapagpapatawad sa lahat ng nakaraan natin sa buhay. Si Jesus lang ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Si Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng panibagong direksyon, panibagong hakbangin. Kung ikaw man ay nakakaranas ng mga bagay na ito sa buhay na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Maging honest ka sa Panginoon na ang bagay na ito ay dalhin sa kanyang paanan. Idulog sa kanya at tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon at matanggap maging ang kanyang kagalingan na pinagkakaloob. Ngayong umaga, kung dala-dala mo man iyan, dalhin mo sa unahang ita na mayroon kang katapatan sa Panginoon. Nasasabihin mo, Lord, ito yung fast sa buhay ko na nagiging dahilan bakit hindi ako makapaglingkod ng tuwiran sa iyo, sapagkat hanggang ngayon ito pa rin nagpapabigat sa aking damdamin. Gusto mo maglingkod pero mayroong pumipigil sa iyo. Kapatid, nais ni Lord magkaroon ka ng kagalingan ngayong umaga, and sa umagang ito dalhin mo sa Panginoon, dalhin mo sa unahang ito ang lahat ng kabigatang iyan. Ilapit mo sa Kanya. Magkaroon ka ng kalayaan at magkaroon ka ng kagalingan. Habang tayo'y umaawit ng awit ito, Speak Jesus. Mahayag ang kadakilaan ni Jesus sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga kabigatan, maging sa panahon ng hapdi at kirot.
magkaroon tayo ng kagalingan sa umagang ito. At lalabas tayo sa lugar na ito na mayroong kalayaan sa Panginoong Jesus. Dali natin sa Panginoon ngayong umaga as we sing the song, Speak Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige po. Patuloy tayong lumapit kay Lord. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn down the fire. Itaas mo yung kamay sa Panginoon. Tanggapin ang kagalingan ni Kristo. Your name is light. Hallelujah. Shine through the shadows, bring out the Oh, yes, Lord God. Your name is light. Masumpungan mo kay Jesus ang buhay. Masumpungan mo ang kagalingan ngayong umaga. Hallelujah. Your
ay nagpapagaling sa anumang nakaraan sa buhay natin. Totoo, minsan nalipas na minsan matagal ng panahon, ngunit magpahanggang ngayon ay mayroong kinalaman sa buhay mo, sapagkat magpahanggang ngayon yung hapdi, yung kirot, dala-dala mo pa din. Minsan maging sa pag-uugali natin nakikita, sapagkat minsan gapos pa rin tayo sa nakaraan. O maaaring sa kasulukuyan gayon mismo ang iyong nararanasan. Nararanasan mo yung abandonment. Nararanasan mo yung abuse. Nararanasan mo yung pangungulila. Tuwing maalala mo mga bagay-bagay nito hanggang ngayon, mabigat ang iyong kalooban. Gusto mo mag-forgive pero hindi mo alam kung paano. Hindi tamang lugar ang mga bagay na minsan iniisip natin, na minsan inaakala natin minsan na kapag naabot ko ang pangarap kong ito, wala namang aapi sa akin. Kapag naabot ko ang mga bagay-bagay na ito, humanda sila sapagkat malakas na ako. Mga kapatid, hindi yun ang solusyon. Hanapin mo ang tunay na kagalingan kay Kristo na siyang dakilang manggagamot. Maaring sa relationship, nagkaroon ka ng kabiguan, subalit si Lord ang magpapagaling sa iyo. Hindi yung parang wala bang nangyari sa nakaraan. Oo, nangyari at nangyari. Yung mga panahon na nagkaroon ng mga broken relationship, posibleng sa mga marriages, posibleng sa loob ng pamilya. Subalit kapag pinagaling ka ng Panginoon, ang kapayapaan, kalayaan, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon para patuloy na maging patotoo ng kanyang biyaya. Hallelujah! Ngayong umaga, patuloy kang makipag-usap sa Panginoon at hilingin sa Kanya ang kagalingan. Ilapit sa Panginoon ang anumang hapdi at kirot ng mga nakaraan. May mga bagay na nais kang ihingi ng tawad kay Lord. Itaas mo sa Kanya at hingin sa Kanyang kapatawaran. Si Jesus ay mapagpatawad. Si Jesus ay naglilinis ng anumang sugat, naglilinis ng kasalanan. Si Kristo ay nagbibigay ng panibagong buhay. Ngayong umaga, ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Tumawag ka sa Kanyang pangalan. Makipag-usap ka sa Kanya at sabihin mo, ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang ipinagdadaanan ngayon, sabihin mo sa Panginoon. Maranasan mo ang kalayaan niya, maranasan mo ang kapatawaran ng Panginoong Jesus, maranasan mo ang panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan. Hallelujah! Patuloy mong kausapin niya si Lord. Patuloy mong katagpuin. Siya ang lakas mo, siya ang pag-asa mo, siya ang buhay mo. Hallelujah! Thank you, Jesus. I speak the holy name.
Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Gaano man kadilim ang mga pinagdadaanan natin, kapag kakasama natin ang Panginoon, ito'y magliliwanag pa din. Hallelujah! Si Jesus ang buhay. Si Jesus ang nagbibigay ng tubig na buhay sa atin. Hallelujah! Ngayong umaga, tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang panibagong buhay na mula sa Kanya. In Jesus' name. Tanggapin mo ang pag-asa na kanyang pinagkakaloob sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Wala nang kapangyarihan pa ang nakaraan sa buhay mo upang balik-balikan ka, sapagkat ang higit na may kapangyarihan sa buhay mo, tanging si Jesus Kristo lamang na iyong Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Ngayong tinanggap mo ang kalayaan mula sa Panginoon, magpatuloy kang humakbang sa iyong pananampalataya. Humakbang kang patuloy na magtiwala sa Kanya. Kay Jesus lamang ang kagalingan. Kay Jesus lamang ang kaligtasan. Si Jesus lamang ang ating buhay. Hallelujah! I praise you, Lord. Lord, I pray na ngayon pong umaga maaaring meron mang kasalukuyan na mga kapatid na pinagdadaanan na ganun kahirap at kasakit. At minsan hindi alam kung papaanong aalis sa ganung kalagayan. Mga panahong iniisip minsan na gusto nang umuwi sa iyo. Subalit, Lord, mayroon ka pang magandang layunin. Mayroon kang magandang plano. I pray, Lord, na patuloy mong palakasin, patatagin, mapagtagumpayan ang anumang mga pinagdadaanan sa kasalukuyan. At maging ang mga nakaraan ay walang kapangyarihan, sapagkat tanging si Kristo lamang ang maaaring magbigay sa amin ng panibagong pagkakakilanlan. Hallelujah! O Diyos, salamat po maging sa kapatawaran na amin pong tinanggap, Panginoon. Salamat po. Tunay ng iyong pangalan na higit na dakila. Minsan pag-awitin natin ang awiting ito as declaration ng pananagumpay ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Praise you, Jesus. Awitin mo ang awiting ito bilang pagtatagumpay ng Panginoon sa buhay mo. Praise you, Lord. Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness.
kami. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah.